I think she should be expelled. I'm not in the leadership, but I think she should be expelled. I mean, that's my suggestion. I hope that they would do. It's una, bakit natanggap? We have no idea, right? Second, they would say, wala naman finality pa eh. But you know, mag-aantay ka pa ng finality, you know, it takes so long. So, I don't know, they have to look at the basis for expulsion. At the very least, suspension of the party while investigations are going on. Sa kabila ng isinampang qualified human trafficking ng PAOK at PNP-CIDG, laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa DOJ, sinabi ng abogado na mas mabuti na ito, para mas masagot nila ang mga alegasyon sa tamang lugar, kesa patuloy na mag-isa, sa aniyay trial by publicity. Ngayon, magkakaroon kami ng pagkakataon na malinis yung pangalan niya, hindi sa mata ng biased public opinion. Kasi because of the massive disinformation tsaka massive propaganda laban sa kanya, very ridiculous yun. Pag hindi niya napatunayan niya, paano yun? Hindi sila yung papailan ng countercharge. Tumakas na siya. Mayor siya. Alam na, iwanan niya yung kanyang constituents. Ayon sa DOJ, pinoproseso na ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Go, pero giit ng kanyang kampo, na hindi umano siya tatakas. Samantala, ipinag-utos naman ni dating Senate President at Nationalist People's Coalition Chairman, Vicente Tito Soto III, ang pagsibak kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, sa kanilang partido. Ito ay batay na rin sa petisyong inihain ni Tarlac Governor Susan Yap, at kasunod ng paghahain ng kasong kriminal ng Department of Justice laban sa alkalde, dahil sa pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo. Sa Banban, and we are here to take any questions from the media. Sir, ano po yung pinakamalalakas natin na ebidensya na magsasabing involved nga po talaga si Mayor Go doon sa nangyayari pong qualified human trafficking within the compound of PAOK? Lumabas na naman yung mga sabi-sabing mga piraso ng ebidensya laban dito sa mga respondents. Hindi lang to isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang maipakita na may probable cause upang ma-charge sila. So, lumabas na mga ebidensya dito tulad ng fact na siya ang nag-apply doon sa dating Pogo, doon sa dating Nolo, no, sa Nolo from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company. At kasama na din yung mga ibang ebidensya dyan tulad ng mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa Pogo compound. Sir, when we are inspecting po sa international dahil na-file na yung kaso, pinaprocess na namin yung ILBO, dadaan lang ito sa internal processes ng DOJ at hopefully by next week, mapirma na ng Secretary ang ILBO. Bakit po importante na magkaroon na tayo Magkaroon na ng ILBO given si Mayor Go as a local official? Hindi naman natin matatanggi na kahit sinong makasuhan ng kriminal ay may flight risk. Lalo na kung may resources ito na mangibang bansa. Ngunit dito naman kay Mayor Guo, hopefully, no, hindi naman siya lilipad dahil siya mismo at yung kanyang mga representatives nagsasabi na nais siyang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. At bukod doon, no, si Mayor Guo, isa siyang public official, hindi naman siya basta-basta makabiyahe na wala siyang travel authority. So hopefully, no, ang ILBO natin at yung PHDO, no, na-apply ng ating mga prosecutor ay safeguard lang at hindi naman talaga kakailanganin. Sir, just for the record, kung ano ay Mayor Go, ilan po yung mga Fiscal Benji? Po yung tanong, ilan so kay Mayor Alice Guo, na pinangalanan din namin si Guo Waping. Meron pang 13 o 13 respondents na isinamin namin. So yung 13 taong to ay mga officers at incorporators ng 3 kumpanya
na pinagmulan na galing sa Baofu, Hongsheng, and then sa Zhunyuan. At meron ding mga iba pang private individuals na pinaniniwalaan namin at merong malakas na ebidensya na sangkot doon sa conspiracy para makumit ang qualified trafficking in persons. So just for the record, ano ba yung mga complaints na info natin? Napo. Itong complaint po na final ng CIDG at ng Philippine Anti-Organized Crime Commission ay nakatutok lamang doon sa isang malaking kaso, which is qualified trafficking in persons. Yung mga ibang kaso na pwede pa nating maisampa laban sa mga respondents ay pag-uukulan pa namin ng panahon para makalikom kami ng sapat na ebidensya para doon sa mga kaso na yun. Qualified trafficking in persons is a non-bailable offense. Pero gusto ko lang dagdagin sa sinabi ni Fiscal Benji. Thank you. Si Deputy City Prosecutor Benji Samson, siya ang lead, no? Ang lead prosecutor na nag-coordinate ng case build-up kasama ang PAOK at ang CIDG na naayon doon sa Department Circular 20. Dagdagin ko lang, no? Itong kaso na na-file, complaint pa lang ito, dadaan pa ito sa proseso sa DOJ. Dadaan pa ito sa preliminary investigation kung saan bibigyan ang mga respondents at kasama din si Mayor Guo ng mga pagkakataon maisabi ang kanilang panig. So wala pa to sa korte, dadaan pa ito sa proseso at ayaw naman namin pangunahan ang mga prosecutors na independently magko-conduct ng preliminary investigation. May statement na babasahin ko si CIDG. Okay. Ikaw na magsabi. Sige. For time. There is a possibility that other cases will be filed against the respondents who are already facing cases and additional respondents. Anong cases po pwede malaman, sir, ng mga charges na pwede? Ipaubayan na lang natin yun sa mga nagka-case build-up. Tapos kung dumating na yung panahon, ipa-file natin, malalaman naman ng lahat. Sir, isang warning itong case ni Mayor for other LGs mga local chief executive na at this point po probably influence or Actually, umiikot na to, ano? Yung ibang mga local government units natin, nagpuntahan na sa amin and then tumawag na sa amin and they're seeking the help of yung interagency task force, yung PAOK, para tulungan sila to identify yung mga areas kasi may mga suspected illegal pogo hubs silang sinasabi. So siguro nakikita nila, no, we're not saying na this is parang we're showing a sort of warning sa mga local government officials, but siguro na parang nararamdaman nila na they have this responsibility dun sa nasasakupan nila. That's why nakikipag-coordinate na sila ngayon sa interagency task force. Yes. After pumutok itong kaso ni Mayor Go, may mga kumokontak na sa aming mga local government officials. For the case of PAOK, siguro mayroong mga 4 na local government officials na nagpapatulong sa amin. Actually, this morning meron yata silang sort of inspection na gagawin dun sa mga suspected pogo hubs o illegal pogo hubs na nandun sa area nila. Which towns, sir, kaya or provinces? Ang masigasig sa ngayon, I'll just give you one province, yung Pampanga. Sir, i-clarify ko lang. Si Dennis Cunanan ay kasama sa mga pinailan niyo dito. Yes. Bakit po siya kasama? Ano po ang involvement niya sa lahat ng ito? Kasi I understand parang sa at lumabas yung pangalan niya. This is the Bamban Pogo ito. I understand from the files, nandun din pangalan niya sa Banban Pogo. Authorized representative, kung hindi ko nagkakamali. Sir, can you clarify that part? Paano po siya ano po yung involvement ni Dennis Cunanan? Maybe others po. Sige, Fiscal Benji. Okay. Wait lang, sir. Okay. Okay na yan. Okay po. So gaya nga ng sinabi natin kanina, during the case build-up, we discovered that the Zhunyuan operation actually started with
one corporation, which is Baofu. And then another corporation was created. And all these three corporations, we believe that they are part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. And in one of the corporations, we found a document wherein the name of Mr. Dennis Cunanan appeared. And after piecing together the pieces of the evidence, we concluded and we decided that he is part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. So this is about circumstantial evidence. That particular document cannot actually state directly that he is part of the grand conspiracy, but it's just one circumstantial evidence linking him to the conspiracy. So yun lang po yung theory ng prosecution doon. Sir, ano yung mangyayari sa ibang mga foreign nationals, mga Chinese na na-apprehend na hindi naman part nitong sinasampahan ng complaint? Ongoing na po ba sila? For deportation na sila next. Ongoing naman yung processing nila at potential at deportation. So yung masakot na kaso at hindi naman hindi magpresenta maging witness, sila i-deport natin sa kanilang mga bayan. Bago natin si CIDG Chief, may na-prepare na statement. Bigyan natin siya ng pagkakataon na magsalita. Yes. Yes, good morning to everybody. With the standing orders coming from our Executive Secretary, Honorable Lucas Bersamin, our SILG, Attorney Bernard Abalus, and of course our DND Secretary Gilbert Chodoro, in collaboration with of course PAOK and other law enforcement agency, we are intensifying our fight against this illegal pogo, and the PNP is one with this fight, especially the PNP CIDG. And with this, we are very happy because we have enough collaboration with IACAT, and because of this DC-20, I think the cases against these individuals is strong enough to stand in court. Any more? Last question for spokesperson. Meron po ba ang marching order? Chief, special marching order para po sa mga lugar po the PAO? Yes. Yes po. Katulad nga po ng pinahayag po ni Director CIDG ay nagbigay na nga po ng utos ang ating Chief PNP to strengthen our collaboration and cooperation with the Presidential Anti-Organized Crime Commission, and today is a clear indication of the intention of the PNP to collaborate sa ating PAOK and of course sa ibang ahensya ng gobyerno para mas palakasin po itong kaso na isinampa laban nga po sa mga individual na nakapangalan po dito sa complaint, at we are committed to continue collaborating with other law enforcement agencies to run after those pogos illegally operating within our country po. Any more? Last point lang. Sir. So, last 2 points. Bago, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina na ang pag-file ng complaint laban sa mga respondents ay umpisa pa lang. Ang mga respondents ay may mga pagkakataon na ipahiwatig ang kanilang panig sa preliminary investigation kung saan may mga ibang prosecutors na independently i-assess ang ebidensya na pinesenta namin at ang ebidensya na ipepresenta nila. At the same time, kung sakaling ma-file ang kasong ito sa korte, may pagkakataon na naman sila sa korte upang ipahiwatig ang kanilang panig. So walang prejudgment dito. Kami dumadaan kami sa due process. Ginagaling namin ang due process ng lahat ng tao at kasama na din ang mga respondents. At ang huling punto ko, itong kaso na isinalang today ay isang culmination at manifestation ng halaga ng interagency collaboration. Nakikita nyo naman sa laban kontra illegal pogo, nagsanib puwersa ang sabi-sabing mga ahensya ng gobyerno kasama ng PAOK, DOJ, IACAT, law enforcement. Madami din kami mga ibang ahensya na kasama dito na hindi lang lumulutang, kasama ang BI, kasama ang DSWD. At as long as ituloy namin ang pagsanib puwersa natin, at matitiyak naman natin na
na mas gaganda pa ang resulta natin laban sa illegal pogos. Sir, last na ako. With this na sunod-sunod na po yung mga reklamo ko, yung mga nare-relate, it is high time na yung executive magbaba ng desisyon to ban the operation of Pogo and Arpan. Ano naman napag-uusapan na yan, hindi lang sa executive, pati mismo dun sa regulator ng mga POGO, ang PAGCOR, pati sa Congress. So hintayin na lang natin kung anong final decision, na narinig na naman nila ang panig ng lahat ng mga agencies na interested dito. So abangan na lang natin kung anong desisyon ng kung sino man magde-decide dito. Any more? Kung wala na po, maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa media. And of course, we want to thank all our bosses seated in po. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Thank you. Thank you, Nice meeting you. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.